gaano kalaking galit ang kailangan para sa isang tao upang iligpit ang isang buong pamilya, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata. Yan ang tanong ng isang dumaan na nakasaksi sa isang krimen na nangyari noong 1998. Ito ay isang nakakabagbag damdaming kaso na ikinabigla ng marami matapos na mabigyan ng hustisya ang salarin. Ngayon, balikan po natin ang mga taon bago ang 2000 upang sisirin ang isang kaso ng pagtapos ng tao na nangyari sa Jiangsu, China. Panoorin niyo po ang buong video para malaman ang detalyadong katotohanan sa likod ng kasong ito. Welcome po kabayan sa Tagalog Crime Scene Stories. Isa na naman pong malagim at karumaldumal na kaso ang ating sisisirin ngayon. Sana'y samahan niyo po ako hanggang sa huli ng video ito. Bago po ang lahat, shoutout po kina Sofia and David from Apalit, Pampanga. At sa inyo pong lahat na nanonood, subscribers o hindi mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, naway pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Alas 4 ng madaling araw, noong February 12, 1998, kakaiba ang lagay ng panahon sa unang bahagi ng taong yon. At si Mrs. Zhang, edad 53, mula sa Kome Village, Dantou District, Xinjiang City, Jiangsu Province, China, ay gumising ng maaga gaya ng dati upang maghanda ng mga gulay na ibebenta niya sa palengke. Napakapresko ng hangin sa madaling araw. Gayunpaman ngayon, sa halip na amoy ng bukang liwayway, parang sunog at usok sa hangin ang naaamoy ni Mrs. Zhang. Naguguluhan na isip niya kung ano naman kaya ang nasusunog sa madaling araw na to. Hindi pa sumisikat ang araw at napapalot pa ng dilim ang buong nayon. Habang papalabas ang ginang, isang liwanag ang nahagip ng kanyang mata. Pagtingin niya sa timog silangang bahagi, nakita niya ang isang bahay na nilalamo ng apoy. Ito ang tahanan ng pamilya ni Zhao Muyan. Napagtanto ang pangangailangan ng madali ang pagkilos, hindi nag-atubili ang ginang. Sumigaw siya ng may sunog, may malaking sunog. Ang mga sigaw niyang yon ang gumising sa mga taga-nayon na nagmadali upang apulahin ang apoy. Ngunit sa kasamaang palad, tinupok ng malaking apoy na yon ang buong nasusunog na bahay. 5:40 ng umaga, dumating ang Dantou Police sa pinangyarihan matapos natawagan ng pinuno ng nayon. Ang nasunog na bahay ay pag-aari ng 55 years old na si Zhao Muyan. Nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Li Shiki, 50 years old, ang kanilang bunsong anak na babae na si Zhao Xingxing, 22 years old kasama ang asawa nito, ang panganay na manugang na si Wang Suiqiao, 29 years old, at ang dalawang apo na may edad 6 at 4 na taong gulang. Ang Kamo Village ay may maliit na populasyon na may mga pamilyang karaniwang naninirahan ng sama-sama sa maraming henerasyon, kaya madalas magkalayo ang mga bahay. Ito ang maaaring paliwanag kung bakit hindi kaagad napansin ang sunog sa tahanan ng pamilyang Zhao. Ayon sa mga nakapaligid na residente, nang matuklasan nila ang apoy, nilalamo na nito ang buong bahay. Sa buong pangyayaring yon, walang narinig na sumigaw ng tulong mula sa nasabing tahanan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga taga-nayon na maapula ang apoy, tumagal ng mahigit 1 oras bago ito humupa. Nang dumating ang rescue team, tumagal pa ng 2 oras para tuluyang maapula ang apoy. Sa inspeksyon, napansin ng pulisya ang amoy ng gasolina. Isinasaad na ito ay isang intensyonal na panununog. Batay sa tindi ng sunog at impormasyon mula sa mga taga-nayon, tansya ng pulisya, naganap ang sunog bandang 3:01 ng madaling araw. Matapos maapula ang apoy, naging abo ang bahay. Naghanap ang mga pulis sa mga guho at kalaunan ay natagpuan ang mga katawan ng biktima. Tulad ng pinaghihinalaang ito ay isang sadyang pagtapos ng tao. Sinamantala ng salarin ang oras ng pahinga ng pamilyang Zhao at paghihiganti ang inaakalang motibo. Sa tindi ng apoy, hindi na makilala ang mga katawan, lalo pa sa mga natunaw na damit na suot ng mga to, ginagawang imposible upang madaling matukoy ang kanilang mga pagkakakilanlan. Mayroong 5 biktima sa kabuuan, kabilang ang 4 na matatanda at 1 bata. Nang marinig ito, nagsalita si Mrs. Zhang na yun ang buong pamilya ni Zhao Muyan, maliban sa kanyang manugang na babae at apo. Naggulat ang mga pulis sa katiyakan ni Mrs. Zhang at tinanong siya kung paano niya nalaman.
Ipinaliwanag ng ginang na 2 araw bago nito, pinauwi ni Li Shiki ang kanyang manugang na si Wang Shuqiao sa bahay ng mga magulang nito, sa harap ng maraming mga kapitbahay. Sa una na lamang 7 tao lahat ang nakatira sa tahanan ng pamilyang Zhao, ngunit 5 katawan lamang ang natagpuan dahil umalis ang 2 at maswerteng nakaligtas. Gayunpaman, ang napapanahong pag-alis na ito ang dahilan kaya't naging pangunahing suspitsado sa kaso si Wang Shuqiao, ang manugang. Matapos mag-imbestiga, natuklasan ng mga pulis na si Wang ay nakatira sa pamilyang Zhao sa loob ng 7 taon. Ayon sa mga kapitbahay, hindi masyadong maganda ang relasyon niya sa kanyang mga biyanan. Ang dahilan ay hindi ang kanyang ugali, ngunit dahil sa naniniwala ang kanyang mga biyanan na nagdala siya ng malas sa kanyang asawa. 1991, pinakasalan ni Wang si Zhao Xing, ang panganay na anak ni Zhao Muyan. Sa una, si Li Shiki, ang ina, ay hindi pumayag sa relasyon dahil si Wang ay 2 taong mas matanda kay Zhao Xing at dati nang nakapag-asawa. Gayunpaman, dahil sa pagpupursige ng kanyang anak at tubiling pumayag si Li Shiki. Sa hindi inaasahan, 2 buwan pa lamang pagkatapos ng kasal, na-aksidente si Zhao Xing na may kaugnayan sa trabaho at naging gulay. Makalipas ang ilang buwan, binawian na rin ito ng buhay dahil sa mga natamong sukat. Nang makita ang masakit na kinahantungan ng kanyang anak, labis na sinisi ni Li Shiki ang asawa nitong si Wang. Sinadya niyang gawing miserable ang buhay ng manugang. Ngunit pagkatapos, nalaman ni Wang na nagdadalang tao siya. Sa kabila ng kanyang galit at puot, nagpasya si Li Shiki. Natiisin ang pagkawala ng kanyang mahal na anak at alagaan ang asawa nitong si Wang para sa kapakanan ng hindi pa isinisilang na apo. Ayon sa mga kapitbahay, ang pagsilang ng sanggol ay kapwa biyaya at sumpa para kay Wang. Ang pamilyang Zhao ay sumusunod sa tradisyonal na patriarkal na pananaw at nang malaman nilang nagsilang si Wang ng isang anak na babae, hindi na nila to pinansin at ipinagpatuloy ang pagmamaltrato sa kanya. Gayunpaman, kinilala nila si Xiaowan, ang anak ni Wang, bilang kanilang sarili at sinuportahan ang mag-ina sa loob ng 7 taon. Noong panahong yon, napakahirap para sa isang babaeng malapit ng mag-30, walang pinag-aaralan na may anak at 2 nabigong pag-aasawa na maghanap buhay ng mag-isa. Sa makatwid, ang katotohanang pinahintulutan si Wang na manatili sa kanyang mga biyanan ay itinuturing na kanyang magandang kapalaran. Sa loob ng 7 taon, tiniis ni Wang ang kahihiyan, ngunit bilang kapalit, ang kanyang anak naman ay nakatanggap ng edukasyon at pamilya. Ito ay sapat na para sa kanya upang magpatuloy sa pagtitiis. Napagtantong may malinaw na motibo si Wang, bumiyahe ang mga pulis mahigit 20 kilometers patungo sa distrito ng Jiangkou upang puntahan si Wang. Dito na rin nalaman ni Wang ang tungkol sa insidenteng nangyari sa bahay ng kanyang mga biyanan. Sa labis na pagkabigla at pag-aalala, nagtanong si Wang tungkol sa kalagayan ng pamilya. Nang malaman niyang naubos ang buong pamilya ng kanyang biyanan, bumagsak at halos himatayin si Wang. Hindi umiiyak o nagsasalita, pinapasok niya ang mga investigador. Nalamang 2 araw bago ang sunog, noong February 10, nagkaroon ng panibagong pagtatalo sina Wang at Li Shiki. Ang dahilan ay ang muling pag-aaway ng mga bata. Noong hapong yon, gaya ng dati, hinayaan ni Wang ang kanyang anak na si Xiaowan na magpipitong taong gulang na magkipaglaro sa kanyang pinsang si Xiaopao, 4 na taong gulang, ang anak ng kanyang hipag na si Zhao Xingxing sa harap ng bakuran, habang nagluluto siya sa kusina. Di nagtagal, nagsimulang mag-aaway ang magpinsan dahil sa isang hinuhuli nilang tipaklong mula sa mga dahon. Sa huli, nakuha ito ni Xiaowan na naging dahilan para mag-iiyak ang pinsan nitong si Xiaopao. Nang marinig ang ingay, nagmamadaling lumabas si Li Shiki mula sa sala nang hindi inaalam ang sitwasyon. Nakita niyang umiiyak ang kanyang bunsong apo at kaagad na hinampas ng malakas ang anak ni Wang, dahilan para umiyak na rin ng malakas ang bata dahil sa sakit. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas si Wang upang pigilan ang kanyang biyanan, na pagkatapos ay inakusahan siyang hindi niya pinalaki ng maayos ang kanyang anak. Saka ay pinalayas niya ang mag-ina sa bahay at pinauwi si Wang sa kanyang mga magulang kahit dumidilim na.
Paulit-ulit na nangyayari ang ganito sa loob ng 7 taon. Pinapalayas niya ang mag-ina sa tuwing nagagalit siya. Dahil sa alam naman ni Wang na huhupa rin ang galit ng biyanan, sumunod na lang siya sa gusto nito. Nang gabing yon, nakiusap si Wang sa isang taga-nayon na ihatid sila ng kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Kaunting damit at pera lang ang dala nila. Mariing sinabi ni Wang sa mga investigador na 2 araw na siyang nasa Jiangkou. Mapapatunayan ito ng kanyang mga magulang at mga kapitbahay. Ang biyahe mula Jiangkou hanggang Dantou ay aabot ng mahigit 1 oras sa pamamagitan ng kotse. May natagpuan ding isang 20-liter na walang lamang galon ng gasolina, 20 meters mula sa nasunog na bahay. Kung si Wang ang salarin na may bitbit na ganung karaming gasolina, siguradong makakatawag yon ng pansin at hinala. Sa ngayon, walang konkretong ebidensya labang kay Wang, maliban sa kanyang posibleng motibo. Pagbalik sa pinangyarihan, muling naghanap ang mga pulis sa kung saan-saan, pero wala talaga silang makitang kakaiba. Nasunog ang lahat ng gamit sa bahay, at ang mga mahalagang bagay tulad ng mga gintong kwintas ay natagpo ang buo sa natupok na tahanan, hindi man lang nagalaw sa pinaglagyan. Isinasaad na walang sinyalis ng pagnanakaw. Gaya ng naunang nabanggit, nakita ng pulisya ang isang walang lamang malaking galon na lalagyan ng gasolina na hinihinalang na iwan ng salarin. Gayunpaman, ang pagsusuri ng fingerprints ay wala ring naidulot. Iminumungkahing may suot na gwantes ang salarin habang isinasagawa ang plano. Nakumpleto na rin ang mga ulat para sa isinagawang pagsusuri sa mga katawan ng biktima mula sa forensic team. Sa resulta, lumabas na may napakaraming bakas ng gamot pampatulog sa mga tiyan ng biktima maliban sa 4 na taong gulang na bata. Isa itong napakahalagang impormasyon kung bakit ito ay dahil sa ang isang 4 na taong gulang na bata sa isang nayon ay karaniwang kumakain ng parehong pagkain tulad ng sa mga matatanda. Kaya anong ulam ang nilagyan ng pampatulog na hindi kinain ng bata? Matapos mangolekta at ayusin ang lahat ng mga clue sa pinangyarihan, nakabuo ng ilang konklusyon ng mga pulis. Una, ang motibo para sa krimeng ito ay walang alinlangang paghihiganti. Kailangang imbestigahan ng pulisya ang mga relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at ng mga nakapaligid sa kanila upang paliitin ang listahan ng mga suspitsado. Pangalawa, malamang na pamilyar ang salarin sa bahay at napakalapit sa pamilyang Zhao. Posibleng naroon siya o sila sa hapunan ng pamilya noong gabi ng February 11. Tahimik na naglagay ng mga pampatulog sa pagkain bago sinunog ang bahay. Pangatlo, ang isa pang hypothesis ay na ang isa sa mga biktima ay maaaring ang siyang gumawa ng panununog sa nagpatiwakal. Upang mapatunayan ang teoryang ito, kailangan ng pulisya na imbestigahan ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Matapos maabot ang isang pinagkasunduan, mabilis na hinati sa 2 ang pangkat ng pagsisiyasat at nagsimula sa kanilang pagtatanong. Nakabibiglang matapos imbestigahan ang mga relasyon ng pamilyang Zhao sa kanilang mga kapitbahay, nalaman ng pulisya na walang may gusto sa mag-asawang Zhao Muyan at Li Shiki. Si Zhao Muyan ay kilala sa kanyang papako-bagong ugali. Laging iniisip na siya ang tama. Isa siyang dominanteng tao at hindi nakikisama sa sinumang nakikilala niya. Ang kanyang asawang si Li Shiki ay pareho ring problema. Agresibo ito, tsismosa, at madalas na magsalita ng masama sa kanyang mga manukang. Ang kanilang makasariling pag-uugali na to ay nagdulot ng maraming salungatan sa mga kapitbahay, lalong-lalo na kay Song Xiaobin, edad 52 years old. Si Song Xiaobin, isang matagal ng kapitbahay, ay dating kaibigan na naging kaaway sa isang pagtatalong kinasasangkutan ng isang baka na kumain sa mga tanim na mais ni Zhao Muyan. Ayon sa mga kapitbahay, nangyari ang insidenteng ito mahigit 1 taon na ang nakalipas. Si Zhao Muyan ay hindi ipinaalam kay Song Xiaobin na kinatay niya ang baka nitong kumain ng kanyang mga pananim. Nagsagawa ng isang piging at inihanda ang kinatay na baka sa mga dumalong kapitbahay. Nang malaman ni Song Xiaobin ang nangyari, hindi lamang tumangging humingi ng tawad si Zhao Muyan sa kanya,
kundi tinuruan din siya ng pagiging makonsiderasyon at sinabihang banta pa lang yon. Sa susunod, hindi lang pagkatay sa baka ang gagawin niya, higit pa doon sakaling kainin na naman ng baka ang kanyang mga pananim. Napakahalaga ng isang baka para sa isang magsasaka at ang pagkawala nito kasama ng insulto mula kay Zhao Muyan ang nagpagalit ng husto kay Song Xiaopin. Makalipas ang ilang araw, gumanti siya sa pamamagitan ng paghagis ng mga dumi ng baka sa bahay ni Zhao Muyan na humantong sa isa na namang argumento hanggang sa puntong ang punong nayon ay kailangang personal na punduhan ang isang mataas na bakod upang paghiwalayin ang dalawang kabahayan. Sa loob ng mahigit isang taon, madalas na nag-aaway ang dalawang panig. Kung hindi sila nagsisigawan ay nagsusuntukan. Galit na galit ang punong nayon na sa huli ay nagkunwari ng hindi niya napansin ang kanilang mga alitan. Dahil sa mga impormasyong ito, hindi pwedeng hindi imbestigahan ng pulisya si Song Xiaopin. Nang lapitan ng mga investigador ay napabuntong hininga si Xiaopin at sinabing alam niyang paghihinalaan talaga ang kanyang pamilya dahil sila ang may pinakamalaking sama ng loob sa pamilyang nasunog. Pero sinabi niyang hindi talaga siya ang gumawa. Totoo ngang malaki ang galit niya sa matanda, ngunit hindi niya tatapusin ang buong pamilya nito. Saka paano niya naman sasaktan ang isang 4 na taong gulang na bata? Sa katunayan, nakakalungkot talaga ang trahedyang ito. 5 katao sa isang pamilya kabilang ang isang bata ang nilamon ng apoy hanggang sa bawian ng buhay. Sino kaya ang may napakalaking galit sa pamilyang ito para gawin ang gayong karumalduman na aksyon? Matapos mabiripika ang kinaroroonan at aktibidad ni Song Xiaopin, pansamantalang inalis siya ng pulisya bilang suspitsado. Noong gabing yun, nakumpirmang nasa bahay siya pagkatapos ng trabaho, kasama ang ilang malalayong kamag-anak na bumibisita. Gayunpaman mula kay Xiaopin, nalaman ng pulisya ang bagong impormasyon tungkol sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Zhao at ng kanilang manugang na si Ling Xixiao, 25 years old, ang asawa ni Zhao Xingxing at isa sa 5 biktimang nasunog. Kung isa sa alang-alang ang pangalawa at pangatlong hypothesis mula sa pulisya, maaaring sangkot si Ling sa insidente. Kilala si Ling na may pinakamaliit na impluwensya sa pamilya, mas mababa pa kay Wang. Ito ay dahil nakatira siya sa kanyang mga biyanan. Ikinasal si Ling kay Zhao Xingxing noong 18 taong gulang pa lang ang dalaga dahil nabuntis niya. Si Ling ay mahina mula pagkabata at hindi kasing lakas ng ibang mga lalaki sa nayon, kaya mas magaan ang kanyang trabaho at ang sweldo nito ay katumbas ng sa mga babae. Dahil sa kakulangang ito, hinamak si Ling ng kanyang mga biyanan, lalo na ng kanyang biyanang lalaki. Tuwing kumakain, madalas siyang kinukutya ng kanyang 2 biyanan. Maging ang kanyang asawang si Zhao Xingxing ay hindi rin siya inirerespeto. Sumasang-ayon pa ito sa pangungutya ng kanyang mga magulang. Unti-unti, namuhay si Ling na parang isang hindi nakikitang tao sa loob ng tahanan. Wala siyang boses sa anumang bagay at kailangan pang humingi ng pahintulot sa kanyang asawa para sa lahat. Upang maiwasan na ang kanyang mga biyanan, buong araw na nagtatrabaho sa labas si Ling, saka palang umuuwi pag dumidilim na. Ang tanging taong gumagalang sa kanya ay ang kanyang hipag na si Wang, marahil dahil magkatulad ang kanilang kapalaran sa loob ng tahanang ito. Silang 2 lang ang nagdadamayan sa isa't isa. Nang makitang mas malapit ang kanyang asawa sa kanyang hipag, halatang nagalit si Zhao Xingxing. Hinimok niya ang kanyang ina na disiplinahin si Wang habang pinapagalitan niya ang kanyang asawa. Inuutosang panatilihin ang tamang hangganan sa pagitan nilang 2 ni Wang. Bagaman hindi na sila ganoon kalapit kung titingnan, tahimik pa rin silang sumusuporta sa isa't isa at nagtutulungan. Nang tanungin ng pulisya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Ling Xixiao, iginiit ni Wang na bukod sa empatya sa isa't isa, walang ibang damdaming nasangkot. Batay sa mga detalyeng ito, bumuo ng hypothesis ang pulisya. Nadama ni Ling ang kahihiyan at hindi iginagalang ng kanyang mga biyanan maging ng kanyang asawa na humantong sa kanya upang planuhin ang panununog para tapusin ang pamilya at pagkatapos ay ang kanyang sarili. Gayunpaman ayaw niyang idawit ang kanyang hipag
ang nag-iisang taong gumagalang sa kanya. Kaya naghintay siya hanggang sa umalis si Wang at ang anak nito sa bahay upang maisakatuparan ng kanyang plano. Parehong taglay ni Ling ang motibo at ang pagkakataon. Maaaring nilagyan niya ng mga gamot na pampatulog ang mga pagkain nang walang nanunood. Matapos makatulog ang lahat, sinunog niya ang bahay pagkatapos ay uminom din siya ng pampatulog. Saka hinayaan ang sariling kainin din ng apoy kasama ng pamilya. Bagamat ang hypothesis na ito na nakahanay sa mga clues na nakalap ng pulisya, hindi nila maintindihan kung bakit pinili ni Ling na tapusin rin pati ang kanyang sariling anak. Kilala si Ling na sobrang mapagmahal sa kanyang anak at walang mali siya o mapanlinlang na kalikasan. Kahit na hindi niya gusto ang kanyang mga biyanan, ang ideya na saktan ng kanyang 4 na taong gulang na anak ay mahirap paniwalaan. Sa puntong ito, ipinaalam ni Lerin, edad 28, sa pulisya na nakita niya si Ling sa labas ng bahay nito, bandang 1:00 ng madaling araw. Si Lerin, isang long-distance truck driver, ay pauwi sakay ng kanyang motorsiklo pagkatapos ng trabaho at dumaan sa bahay ni Zhao Muyan. Sa oras na yon, walang palatandaan ng apoy. Ngunit nakita niya si Ling na nakatayo sa labas. Naisip niyang marahil nasa labas lang si Ling ng bahay dahil nagpunta ito sa banyo. Kaya hindi niya na rin yun masyadong pinansin. Mabilis na lang siyang nagmaneho pa uwi para makapagpahinga. Kung tama ang nakitang ito, lalo pang idinawit si Ling bilang suspitsado. Karaniwan, ang mga lumaki sa kanayunan ay nauunawaan na ang mga tao sa nayon ay madalas na maagang maghapunan, mga bandang 6:00 hanggang 7:00 ng gabi, minsan mas maaga pa nga, at natutulog naman sa pagitan ng 8:00 at 10:00 ng gabi. Kung nilagyan ng pampatulog ng salarin ang pagkain ng mga biktima at sinusunod nila ang nakagawiang ito, ang epekto ng mga pampatulog ay magiging aktibo pa rin ng 1 to 2 a.m. Si Ling nagising at nasa labas ng ganitong oras ay kahina-hinala. Iminumungkahing hindi siya uminom ng mga gamot pampatulog. Ito ang nagbigay ng kredibilidad sa hypothesis ng pulisya. Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw na pagsisiyasat, nagpasya ang kapulisan na isara na ang kaso. Ang salarin ay napagpasyahang si Ling Xixiao at paghihiganti ang motibo para sa panghahamak sa kanya ng kanyang asawa at mga biyanan. Tila maaari na talagang isarado ang kaso sa wakas, ngunit hindi sumang-ayon ang ilang mga investigador sa konklusyong ito. Naniniwala silang hindi sapat ang ebidensya at dahil hindi sila makakuha ng pahayag mula sa partikular na suspitsado, nagpasya silang ipagpatuloy na muna saglit ang pagsubaybay sa kaso. February 24, bumalik sa pinangyarihan ng mga pulis kasama ang mga sniffer dogs. Umaasa na makahanap ng anumang hindi napapansing mga clues sa mga guho. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ay wala silang natagpuan kundi abo at sunog ng mga metal. Sa sandaling yon, nakita sila ni Mrs. Zhang, ang ginang na unang nakakita sa sunog. Nilapitan sila nito at sinabing akala niya ay sarado na ang kaso. Pinuri sila sa kanilang kasipagan at sinabihang kung may iba pa silang kailangan, huwag mag-atubiling lumapit sa kanila at handa silang tumulong. Idinagdag niya ring may naghanap din doon noong nakaraang araw. Nagulat ang mga pulis dahil ngayon lang naman sila muling bumalik sa pinangyarihan. Agad na lang tinanong si Mrs. Zhang tungkol dito at sinabi naman itong paulit-ulit na pumunta doon si Wang sa nakalipas na 2 araw. Ang kaso ay halos 2 linggo na noon at natapos na ang pagsisiyasat, kaya bakit bumalik si Wang? May tinatago ba siya sa mga pulis? Nag-udyok ito ng isang maingat na pagsisiyasat kay Wang. Noong una, naniniwala ang pulisya na mahihirapang kumilos si Wang dahil sa 20 kilometers ang distansya sa pagitan ng Jiangkou at Dantou. Hindi rin marunong magmaneho ng motorsiklo si Wang at ang bumiyahing may dalang 20 litrong gasolina ay tiyak na makakatawag pansin kung may kasama siyang iba. Pero ang kanyang kamakailang pag-uukali ay muling nagtaas ng mga hinala ng pulisya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kanilang tahimik na investigasyon nakakita sila ng isang saksi. Sinabi nitong talagang umalis si Wang ng nayon, malalim na ang gabi noong February 11. Si Mr. Zhou, 41, isang kapwa taga-nayon ng pamilya ni Wang,
ay nagulat na bandang 1:00 ng madaling araw noong February 12, nakita niya ang isang babaeng nakamotorsiklong umalis ng nayon. Ang kanyang pangangatawan at pananamit ay halos kahawig ni Wang. Hindi marunong si Wang magmaneho ng motorsiklo, kaya naisip ni Mr. Joe na baka nagkamali lang siya, lalo na't madilim at medyo inaantok na siya. Para ma-verify, binisita ng mga investigador ang bahay ni Wang at nakita doon ang motorsiklo ng kanyang ama na tumugma sa paglalarawan ni Mr. Joe. Maliwanag na may alam ang pamilya ni Wang. Gamit ang kanilang profesional na karanasan, nagbitaw ang mga investigador ng ilang hindi direktang tanong. Iniwasan ng mga magulang ni Wang na makipag-eye contact sa mga investigador na lalo lamang nagpalakas sa kanilang mga hinala. Sa kanilang pagkamanghan nang makaharap si Wang, agad nitong inamin ang krimen. Gayunpaman nang ipaliwanag niya ang kanyang motibo, na iwang tulala ang mga pulis, hindi sigurado kung paano tutugon. Ayon kay Wang, pagkatapos niyang magsilang, lalo siyang pinagmalupitan ng kanyang mga biyanan. Hindi nila siya tinatrato gaya ng sinasabi nila sa iba. Pinilit siya ng kanyang biyanang babae na si Li Shiki na lumabas para magtrabaho 3 araw pa lang pagkatapos niyang manganak. Ang kakulangan ng masustansyang pagkain ay nangangahulugan na wala siyang gatas para sa kanyang sanggol. Nang humiram siya ng gatas sa mga kapitbahay, sinampal siya ni Li Shiki. Sinabihan siyang walang silbi at irresponsableng ina. Ayaw nitong manghihiram siya ng gatas sa kapitbahay sa takot na masira ang kanilang reputasyon. Sa panahong yun, sapaw ng pinakulo ang bigas na lang ang naibibigay niya sa kanyang anak. Pero kung minsan, nakakapusilit naman siyang manghiram ng gatas sa kapitbahay. Nang maglaon, nang magpakasal ang kanyang hipag, kinuha ng kanyang mga biyanan ang lahat ng perang naipon ni Wang para sa kanyang anak para ibigay kay Zhao Xingxing. Itinuring nila siyang parang isang utusan. Kailangan niyang gumising ng maaga para maghanda ng almusal, pagkatapos ay magtatrabaho sa bukid. Sa tanghali, kailangan niya pang magmadaling umuwi upang ipagluto ang kanyang biyanang lalaki. Saka ay muling babalik sa bukid hanggang hapon para ipagpatuloy ang trabaho. Sa gabi naman siya ang huling natutulog pagkatapos pa lang ng lahat ng gawain. Sinubukan ni Wang na tiisin ang lahat ng ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang biyanang lalaking si Zhao Muyan ay hindi siya hinayaang matahimik. July 1995, naalala niyang umuwi ng tanghali upang maghanda ng tanghalian para sa kanyang biyanang lalaki. Ang kanyang anak ay kumain lang at natulog at ang lahat ng ibang tao sa bahay ay lumabas. Siya at ang biyanang si Zhao Muyan lang ang nasa bahay. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Wang sa banyo upang hugasan ang pawis at duming nakuha niya ng umagang yun sa trabaho. Bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita si Zhao Muyan na nakatitig sa kanya ng may pagnanasa. Nang makita ng kanyang biyanan na napansin niya to, buong tapang nitong binuksan ang pinto ng banyo. Saka pumasok na nakangisi. Natakot si Wang, niyakap ang sarili at nagmakaawa sa biyanan na lumabas ng banyo. Ngunit hindi siya nito pinansin. Sinabi nito kay Wang na dahil sa hindi naman na siya mapagkikinabangan ng kanyang anak, siya na lang ang papalit dito. Ang kanyang kasuklam-suklam na mga sinabi at kilos ang nakaparalisa kay Wang sa takot. Nang hapong yun, nagawa siyang mahalay ng kanyang biyanan. At sa sandaling nangyari ito, patuloy na itong nangyayari. Sa tuwing may udyok o pagkakataon si Zhao Muyan, hinahalay niya si Wang. Ang mas masahol pa, dahil sa dalas nitong mangyari, parehong nahuli sila sa akto ng kanyang hipag at biyanang babae pero wala silang sinabi. Naniniwala si Li Shiki na inakit ni Wang ang kanyang asawa na nagpatindi sa puot nito sa kanya. Binuhusan niya si Wang ng mainit na tubig na nag-iwan ng mga galos at peklat. Nilagyan nito ng mga pako ang sinusuot na sapatos ni Wang sa trabaho. Kahit na alam niyang mali ang ginagawa sa kanya ng kanyang mga biyanan, hindi pa rin magawang umalis ni Wang sa loob ng tahanan ng mga to. Hinahamak rin siya ng kanyang hipag na si Zhao Xingxing na kadalasang nagpapahirap sa kanya. Ginugupit ang kanyang mahabang buhok para ibenta para sa pera at binubugbog ang kanyang anak sa tuwing pinapaiyak nito ang kanyang anak. Maraming beses na gustong wakasan ni Wang ang kanyang buhay o umalis,
Ngunit wala siyang mapupuntahan at nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay kailangan niyang manatili sa bahay na yon. Ngunit ang kanyang pagtitiis ay naging isang sumpa para sa kanyang anak. Lunar New Year noong 1998, isang hindi mapapatawad na insidente ang nangyari. Noong ika-30 ng gabi, kinailangan ni Wang na tiisin ang lamig para bumili ng mga paputok at mga gamit para sa okasyon. Pagbalik niya, narinig niyang sumisigaw ang kanyang anak. Binitawan niya ang lahat ng kanyang dala at tumakbo sa kwarto ng bata at doon nabungaran niya ang kanyang biyanang lalaki na nakakubabaw sa kanyang anak. Umiiyak si Xiaowan, nagpapatulong sa kanya. Napunit na ang damit ng bata. Nakikiusap sa kanyang lolo na tumigil. Hindi napigilan ni Wang ang sarili at tinulak ng malakas si Zhao Muyan. Lasing, sinubukan siyang salakayin nito. Nang marinig ang kaguluhan, sumugod si Li Shiki at sinampal si Wang. Inutusan siya nitong humingi siya ng tawad sa kanyang biyanang si Zhao Muyan na kanya namang tinanggihan. Malinaw na alam ni Li Shiki ang nangyayari, pero pinili nitong protektahan ang kanyang asawa kaysa sa kanyang apo. Samantala, pinigilan naman ni Zhao Xingxing ang kanyang asawang si Ling na lumabas ng kwarto para tulungan si Wang. Nang makita ang walang hiyang mukha ng kanyang mga biyanan at ang hitsura ng anak niyang umiiyak sa sakit, hindi na kinaya ni Wang. Kinuha niya ang kanyang anak at naglakad ng mahigit 20 kilometers sa lamig pauwi sa tahanan ng kanyang mga magulang. Upang maiwasan ang anumang chismis na maaaring makasira sa kanilang reputasyon, pumunta si Li Shiki sa bahay ng mga magulang ni Wang kinaumagahan, gamit ang matatamis na salita at pananakot para maibalik si Wang at ang kanyang anak sa bahay nila. Dahil sa malapit na ring pumasok ng paaralan ng kanyang anak at nangangailangan ng mga papeles, at tubiling bumalik si Wang kasama ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pero hindi niya inaasahang makalipas lang ang isang buwan, mangyayari ulit ang parehong kasuklam-suklam na bagay. Muling inulit ni Zhao Muyan ang ginawa nito sa kanyang apo noong nakaraang buwan. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Wang. Nangako siyang pagbabayarin niya ang pamilyang Zhao sa lahat ng tiniis niya at ng kanyang anak sa nakalipas na 7 taon. Kaya nagsimulang magplano si Wang na tapusin ang kanyang mga biyanan mula February 2. Araw-araw bumibili siya ng kaunting gasolina sa tindahan at ibinuhos ito sa isang lalagyang itinago niya sa kusina. Walang sino man sa kanyang mga biyanan, kahit na ang kanyang hipag ang kailanmang nag-abalang linisin ang kusina, kaya't hindi siya natatakot na may makakita sino man sa kanila. Sa panahong ito, lihim siyang natutong mag-drive ng motorsiklo na kalaunay kanyang naging alipay. February 10, nagsimula siyang makipag-away sa kanyang biyanan na muling humantong sa pagpapauwi nito sa kanilang mag-ina sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa ganitong paraan, ligtas niyang makukuha ang kanyang anak at makapagtatatag pa siya ng perpektong alipay. Madaling araw noong February 11, bumalik siya sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pamilyar sa lugar, madali lang ang pagpasok. Alam niyang nakaugalian ng pamilya ang pag-inom ng tsaang luya tuwing gabi, kaya't naghalo siya ng mga pampatulog sa mga garapon ng tsaa at asukal. Gayunpaman naabutan siya ni Ling sa kusina. Hindi itinago ni Wang kay Ling ang kanyang plano. Sinabi niya ritong susunugin niya ang bahay kinabukasan at pinayuhan si Ling huwag uminom ng tsaa. Sinabi niya rin dito na kunin ang kanyang anak at umalis sa bahay sa oras na yon. Kinabukasan, bumalik si Wang gaya ng kanyang pinlano. Para naman kay Ling, malamang na hindi siya uminom ng tsaa kasama ang pamilya noong gabing yun. Gayunpaman, nang malapit na ang takdang oras sa panununog, pinili niyang manatili kasama ang kanyang asawa at anak sa bahay na kanyang kinamumuhian sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaang may kasamang mga pampatulog. Nang dumating si Wang, inakala niyang nakaalis na si Ling at ang anak nito, kaya walang pag-aatubilin niyang sinunog ang bahay. Hanggang nung kinausap siya ng mga pulis, noon niya lang nalaman na mas pinili ni Ling na magpalamon sa apoy kasama ang kanyang pamilya at mga biyanan. Marahil nung halos mawalan siya ng malay dahil sa gulat sa sinabi sa kanya ng mga pulis, hindi ito dahil sa pagsisisi o para linlangin ng mga pulis kundi dahil sa pagkabigla kung bakit ginawa ni Ling ang ganoong desisyon. Sa huli na resolba ang kaso. Hindi nagpakita ng pagsisisi si Wang sa korte.
Ang kanyang tanging pinanghihinayangan ay hindi niya naibigay sa kanyang anak ang isang masayang buhay at pagkabigong protektahan ito sa lahat ng mga taong naroon sila sa bahay ng kanyang mga biyanan. Bago siya bitayin, hiniling ni Wang sa kanyang mga magulang na alagaan ang kanyang anak. Sinabi niya rin sa kanyang anak na anumang mangyari, huwag mamuhay ng tulad niya. Ang mga salita ni Wang ay nagpakilos sa damdamin ng maraming tao. Nais ng lahat na maging mabuting huwaran para sa kanilang mga anak. Ngunit anong uri ng kakilakilabot na buhay ang tiniis ng inang ito para magmakaawa sa kanyang anak na huwag mamuhay ng kagaya niya? Maraming dapat pag-usapan ng kasong ito, ngunit mahirap punahin ang sino mang indibidwal dahil lahat ng kasangkot ay may kanya-kanyang kasalanan. Sa kabila ng mga maling aksyon ng salarin, bilang isang ina, mahirap isipin ang kalupitang pinagdaanan ng mag-inang ito sa kamay ng kanyang hipag at mga biyanan. Kung ikaw si Wang, anong desisyon ang gagawin mo? Mangyaring ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At gaya ng dati, salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na kaso. Mag-ingat po tayong lahat.